Pagbabago ng sistema ng pensyon ng militar at unipormadong tauhan. Ang administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay aktibong kumikilos para sa pagpapatupad ng mas higit na maayos at matatag na sistema ng pensyon para sa militar at unipormadong tauhan. Dahil sa kahalagahan ng sitwasyon, ang MUP Pension Reform Bill ay naging prioridad na legislative agenda ng Pangulo. Ang reformang ito ay nagmula sa obserbasyon ng Department of Finance at ng mga economic managers na ang kasalukuyang sistema ng pensyon sa pagreretiro ng mga MUP ay nagdudulot ng malaking panganib sa pananalapi ng pamahalaan at sa ating ekonomiya na posibleng humantong sa pagbagsak ng sistema ng pensyon ng MUP kung hindi magsasagawa ng tuluyang reforma. The current pension system of the MUP. Sa kasalukuyang sistema ng pensyon para sa MUP, hindi kinakailangang magbigay ng pinansyal na kontribusyon ng mga miyembro ng MUP at ang mga natatanggap nilang pensyon ay ganap na sinusuportahan ng ating pamahalaan. Bukod dito, ang mga MUP ay otomatikong sa isang antas na ranggo ang benepisyo kapag sila ay nagretiro. Maaari din nilang makuha ang pensyon matapos maglingkod ng 20 taon nang walang kinakailangang minimum na edad para sa pensyon na kinakailangan. Challenges with the current pension system. Ang kasalukuyang sistema ng pensyon ng MUP ay may ilang mga hamon sa kinakaharap at sa darating na panahon. Without vested rights, pension benefits and adjustments are granted as a gift under the full discretion of the government without vested ownership of MUP personnel. Ito ay nangangahulugan na ang desisyon kung magkano at kung paano ito ibinibigay ay nasa kagyat na kapangyarihan ng pamahalaan. Walang ganap na pagmamay-ari ng mga kawani ng MUP sa mga benepisyo na ito. Sa halip, ito ay binibigay sa kanila ng pamahalaan nang walang nakalaang pag-aari o pagmamay-ari na nauugnay sa mga benepisyong pangpensyon. Unpredictable. Dependence on full government funding makes the pension system susceptible to economic and fiscal downturns, creating an unstable and unreliable benefit system. Ang pagdepende sa ganap na pondo mula sa pamahalaan ay nagpapahina sa sistema ng pensyon at nagiging mas madaling maapektuhan ng mga krisis sa ekonomiya at pananalapi na nagdudulot ng hindi matatag at hindi mapagkakatiwalaang sistema ng benepisyo. Unsecured. The current design features pose a serious threat to the system's sustainability, placing future generation of MUP personnel and their families at risk. Ang kasalukuyang katangian nito ay nagdudulot ng lubhang mapanganib sa katatagan ng sistema na naglalagay sa mga susunod na henerasyon ng MUP at kanilang mga pamilya sa krisis. Kung kaya't inihain ng economic managers ang kanilang mga bagong proposals. Ito ay subject to change. Number 1. Reform shall apply to all active MUP. The MUP bill is proposed to be applicable to all PNP personnel including new entrants. Ang ibig sabihin nito, ang mga kasalukuyang kawani kasama na ang mga bagong pasok sa PNP ay sasailalim sa mga probisyon na nakasaad sa proposed MUP bill. Number 2. Adjustment of pension benefits by up to 1.5% within a given year. Ang probisyon na ito ay nagbibigay daan sa pag-aayos ng mga benepisyo sa pensyon na maaaring magresulta sa hanggang 1.5% pagtaas sa loob ng isang taon. Ang pagtaas na ito ay isasagawa matapos suriin ang pondo at kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Halimbawa, kung ang isang MUP ay kasalukuyang tumatanggap ng buwanang 40,000 pesos na pensyon, maaari silang makatanggap ng karagdagang 600 pesos kada buwan o 7,200 pesos kada taon. Ang layunin ng probisyong ito ay magbigay ng pantay na oportunidad sa mga retiradong MUP na makatanggap ng karagdagang benepisyo depende sa mga kinakailangang kondisyon ng pondo at takbo ng ekonomiya. Number 3. MUPs to start receiving their monthly pension after retirement. If a personnel optionally retires at age 50, they will immediately receive pension. Ibig sabihin, ang mga MUP ay kaagarang matatanggap ang buwanang pensyon sa araw ng kanyang pagreretiro at hindi niya kailangang maghintay hanggang sa edad na 57 bago siya maaaring makatanggap ng kanyang pensyon. Number 4. Mandatory contributions for active personnel.
first 3 years, 5% of base and longevity pay. Next 3 years, 7% of base and longevity pay. Years thereafter, 9% of base and longevity pay. And for new entrants and police lieutenant to police general, 9% of base and longevity pay. Ang mga aktibong nasa serbisyo ay may obligasyon na maglaan ng mga contribution sa unang 3 taon. Ang contribution ay 5% ng batayang sweldo at longevity pay. Sa sumunod na 3 taon, ito ay tataas ng 7% ng batayang sweldo at longevity pay. Sa mga taon na susunod, ang contribution ay magiging 9% ng batayang sweldo at longevity pay. Para naman sa mga bagong pasok at mula sa police lieutenant hanggang police general, ang contribution ay 9% ng batayang sweldo at longevity pay. Number 5. Compulsory retirement. Ang kasalukuyang edad sa compulsory retirement sa PNP ay 56 years old. Subalit, nagsuhestyon ang Department of Finance na ito ay gawing 57 years old o kapag naipon ng 30 taon ng serbisyo, alinman ang mas huli. Number 6. Optional retirement. Mananatili pa rin ang kasalukuyang sistema na pwedeng makapag-avail ng optional retirement matapos makaabot ng aktibong pagsilbi sa serbisyo sa loob ng 20 taon. Number 7. Pensionable benefits. Tuloy pa rin ang kasalukuyang benepisyo na matatanggap ng ating mga magreretirong kapulisan. Number 8. Survivorship pension. Maililipat pa rin ang pensyon galing sa yumaong pulis papunta sa kanyang legal na benepisyaryo. Number 9. Payment of pension benefits. Ang mga retiradong MUP ay may 3 options para makuha ang benepisyo. Una ay ang agarang isang buong halaga katumbas ng 3 to 5 years na kanilang buwanang pensyon. Pangalawa ay ang agarang pensyon pagkatapos magretiro. At ang panghuli, ang pensyon ay ibibigay sa kanila bilang isang lump sum o buong halaga at hindi hahatiin sa mga buwanang bayad. Sa halip, ang kabuuang halagang ito ay ibibigay sa kanila ng sabay-sabay matapos nilang magretiro. Number 10. All contributions and proceeds from assets shall accrue exclusively to each MUP agency's own trust funds. Ang layunin ng probisyong ito ay mapanatili ang malinaw na paghihiwalay ng mga pondo ng bawat ahensya ng MUP sa pamamagitan ng pagpapalawig ng mga kontribusyon at kita sa mga sariling trust fund. Mas maaaring mahawakan at maipamahagi ng maayos ang mga pondo na eksklusibo para sa bawat ahensya. Ito ay naglalayong mapanatiling malusog at maayos ang pangangasiwa ng mga pondo para sa mga kinakailangang programa at serbisyo ng bawat ahensya ng MUP. At number 11, separate trust fund committees shall be established to govern the funds under the GSIS. Magkakaroon ng oversight committee na mangangasiwa sa pondo na pamumunuan ng Secretary of Finance as chairperson of the MUP Trust Fund Committee, Secretary of Budget and Management, the Executive Secretary, President and General Manager ng Government Service Insurance System at representante mula sa hanay ng MUP. Gayunpaman, mas pinaigting pa ng economic managers ang pag-aaral sa mga magiging epekto ng inihahandang panukalang batas sa kasalukuyang mga pensyonado ng PNP at aktibong tauhan ng PNP, kung kaya't nagsimula ang mga sumusunod na tanong at sagot. Bakit hindi pwedeng i-apply ang reforma sa new entrants lamang? Hindi na natin pwedeng i-delay ang pag-aayos sa pension system. Batay sa pag-aaral ng economic team, aabutin ng 30 taon bago maging sustainable ang panukalang pension system. Kung sa new entrants lamang ipapataw ang bagong pension system, maaaring umabot sa 60 taon bago natin makamit ang ating shared objective na magkaroon ng self-sustaining pension system. Batay sa datos, unti-unti nang kinakaya ng pension fund ang MOOE at capital outlay ng uniform services na nakalaan sana sa pagpapatibay ng kapulisan. Kailangan ng reforma sa pension system upang maging mas responsive ang gobyerno sa magkahiwalay na pangangailangan ng active at retired personnel. Magkano ang matatanggap sa pension ng isang pulis kung ang contribution ay 21% lamang ng base pay and longevity pay? Gaya sa kasalukuyan, maaaring makatanggap ang isang retiradong pulis ng monthly pension na abot 90% ng kanyang base and longevity pay. Depende sa bilang ng taon na siya ay nagsilbi. Bakit hindi pwedeng babaan ang 21% contribution rate? Batay sa pag-aaral, 21% ang pinakaangkop na contribution rate upang ma-preserve ang current pension benefits at mapanatili ang kakayahan ng sistema na sustentuhan ang current at future needs ng pensioners.
Kasalukuyang pinag-aaralan ng economic team ang iba't ibang paraan upang maibsan ang burden ng mandatory contribution sa mga uniform personnel. Isa sa mga tinitignang option ay ang pag-buyout ng GSIS sa personal loans ng kapulisan. Maaaring i-restructure ng GSIS ang loans upang mabigyan ang ating personnel ng longer repayment periods, lower interest rates at iba pa. Bakit kailangan kasama ang longevity pay sa computation ng mandatory contribution? Ang kasalukuyang pension benefits ng mga uniform personnel ay nakabatay sa kanilang monthly base and longevity pay. Kung tatanggalin ang longevity pay, mapipilitan ng pamahalaan na ibaba rin ang pension benefits na matatanggap ng kapulisan sa kinabukasan. Importanteng alalahanin na ang contribution sa pension ay hindi tax sa income. Ito ay forced savings na itinatabi ng pamahalaan para sa inyo upang mayroong kayong paghuhugutan sa oras ng inyong retirement. Kapag isang taon na lamang ang natitira bago magretiro ang isang pulis, ibig sabihin ba nito kailangan niyang habulin ang 19 years na contribution para magkaroon siya ng pension? Hindi. Kung isang taon na lamang sa serbisyo ang isang pulis, isang taon na lamang siyang magbibigay ng contribution. Makukuha pa rin ng pulis ng buo ang kanyang pension benefits. Ang pamahalaan na ang mag-aabono sa anumang kakulangan sa pondo. May makukuha pa rin bang survivorship pension ang dependents ng isang pulis? Makakakuha pa rin ng survivorship pension ang legal beneficiaries ng isang deceased personnel, maliban na lamang kung natanggap na ang kabuuan ng pension benefits. Bababa ang pension benefits na matatanggap ng retirees, TPPD transferee o survivors? Hindi. Ang mga benepisyo sa pensyon ng mga kasalukuyang retirado ay mananatiling pareho at hindi mababawasan. Sa katunayan, maaari pa itong tumaas ng 1.5% batay sa assessment ng Trust Fund Committee sa fund life ng pondo at economic conditions. Bilang safeguard, naglagay din ang economic team ng non-diminution of benefits provision. Paano na ang pensioners kung tatanggalin ang automatic indexation? Sa loob ng ilang dekada bago ang 2018, allowances lamang ang itinaas ng pamahalaan at hindi base pay. Ito ay dahil sa napakabigat na impact ng automatic indexation sa government finances. Sa proposal ng economic managers, mas magkakaroon ng flexibility ang gobyerno na tugunan ang pangangailangan ng aktibong personnel at pensioners. Pension benefits will continue to increase only at a more manageable rate. Kailan pwedeng magretiro ang isang pulis? Optional, upon accumulation of 20 years of satisfactory service. Compulsory retirement, 57 years old or upon accumulation of 30 years of satisfactory service, whichever is later. Maaaring magpatuloy sa serbisyo ang isang pulis hanggang 60 years old kapag hindi pa niya naabot ang 30 years of service. Kung mag-optional retirement ang isang pulis, ibig sabihin ba nito makukuha niya lamang ang pensyon kapag siya ay 57 years old na? Hindi. Kapag nagretiro ang isang pulis sa edad na 45, maaari siyang pumili sa dalawang option base sa kanyang pangangailangan. Option 1, direct pension o agarang monthly pension upon retirement. At Option 2, lump sum of advance na 3 o 5 years, monthly pension pagkatapos ng 3 o 5 years. Kasalukuyang pinag-aaralan ng economic team kung 3 o 5 years ang ibibigay na lump sum advance pension. Kung mag-compulsory retirement ang isang pulis, kailan niya makukuha ang kanyang pension benefits? Mayroong tatlong options para sa pension payment batay sa pangangailangan. Option 1, gratuity lump sum upon retirement. Option 2, lump sum advance na 3 o 5 years upon retirement. Magsisimula ang monthly pension pagkatapos ng 3 o 5 years. At Option 3, direct pension o agarang monthly pension upon retirement. Sa options 2 at 3, maaaring mailipat sa beneficiaries ang pension. Kung GSIS ang mamamahala ng pension fund, ibig sabihin ba nito nakapantay ng pension benefits ng isang civilian ang magiging pension benefits ng kapulisan? Hindi. Magkaiba ang sistema ng pension ng civilian sa sistema ng kapulisan. Mananatiling mas generous ang pension package ng uniformed personnel. GSIS lamang ang mamamahala sa pondo dahil sila ang may matagal na karanasan at expertise sa investment at fund management. Mas masisiguro rin ang security ng pension fund dahil kinakailangan ng GSIS na sumunod sa mga regulasyon at pamantayan na naglalayong pangalagaan ang interes ng pensioners.
Paano makakasiguro na maayos ang pamamahala ng GSIS sa pera ng mga uniformed personnel? Sumusunod ang GSIS sa mahigpit na investment standards at risk management strategy. Ang GSIS ay binabawalan na mag-invest sa mga risky na ventures katulad ng cryptocurrency. Ilan sa common investment options ng GSIS ay government bonds and treasury bills, stocks ng publicly traded companies, real estate, at mutual funds managed by reputable asset management companies. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay magkakaroon ng problema sa pension fund, guaranteed na babayaran ng national government ang anumang kakulangan sa pondo. Bilang konklusyon, ang reforma sa sistema ng pensyon ng MUP ay mahalaga para matiyak ang katatagan at seguridad ng MUP sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga inirerekomendang reforma at pagpapakilala ng pinansyal na kontribusyon. Ito ay maaaring maging solusyon sa mga hamon ng kasalukuyang sistema at makalikha ng mas matatag at maaasahang sistema ng pensyon para sa mga bayaning retirado at aktibong miyembro ng pambansang kapulisan. Sa puntong ito, hinihikayat ng liderato ng pambansang pulisya ang lahat na magbigay ng kanilang mga komento at rekomendasyon sa iminungkahing panukalang batas sa reforma sa pensyon ng MUP. Huwag mag-atubiling magbigay ng inyong mga paglilinaw at pananaw sa mahalagang usapin na ito. Salamat at magandang araw!